tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ana. Nasa hustong gulang at kasulukuyang may magandang trabaho dito po sa may modernong lugar ng BGC. Ang aking kwento ay tungkol noong ako po ay nasawi sa pag-ibig na may kaakibat ng kababalaghan. Hindi ko makalilimutan ang kirot, mga alaalang napakamasalimuot at kabanata ng aking buhay na nag-iwan sa akin ng labis na takot. Katatapos lamang namin noon sa aming ginanap na team building. Napakasaya kong umuwi noon, bitbit ang mga nadaanang pasalubong mula sa aming sandaling bakasyon kasama ang mga katrabaho. Sa aking pag-uwi, ilang beses kong sinubukang tawagan ang telepono noon ng aking nobyo. Pero ewan. At hindi ko alam kung bakit hindi ko ito matawagan. Naika ko na lamang sa aking sarili. Siguro, kaya hindi ko ito matawagan ay baka nakalimutan na naman na makargahan ang baterya ng kanyang telepono. Pero, napasalampak na lamang ako sa may malamig na sahig ng pagbukas ko ng aming inuupahang kwarto. Dahil, tila nahuhulaan ko lalo nang tunguhin ko at makita ang isang sulat sa may ibabaw ng aking maliit na lamesa. Wala na. Tuluyan na siyang sumama sa iba. Halos maalanganin ang aking trabaho dahil sa hindi ko makayanang pagkaguho ng aking mundo. Nasa huli ay naintindihan naman po ako ng aming boss, kaya hindi na niya ako pinigilan pa na magbitiw sa aking trabaho dahil labis na talaga itong nakakaapekto. Ilang araw din akong nagmukmok noon sa aking inuupahang kwarto. At syempre, ay palagi tayong may mga kaibigan na handa tayong damayan, lalong-lalo na sa mga oras ng kalungkutan. Hindi ito sumukong bisitahin ako ng paulit-ulit kahit na para lamang daw itong nakikipag-usap sa hangin dahil sa aking pagkakatulala at walang tigil na pagluha. Alam ko na, sis. Ganito na lang, ha? Gusto mo mag-beach na lang tayo? Aba, para masuot ko naman yung pangmalakasang tupis ko, no? Tara, Puerto Galera o kaya Bora Bora. Tara, libre mo ako. Charot lang, ito naman. Ayaw mo? Sige. Punta na lang tayo ng mall. Nood tayo ng sine. Showing na kaya ngayon yung... Habulin mo ko. Una ka na. Sundan mo ko. Part 187. Starring Jet Li. Kasama niya kaya dito yung nag-viral? Yung nabidyohan, nalagnakaw ng takorin ng gravy sa may KFC? Tara na. Ay, ayaw mo pa rin? Oo. Bakit ka na naman umiyak? Uy. Ay, oo nga pala, no? Doon nga pala kayo kamo palaging dumalapang ng jowa mo na mukhang akala yata libreng sabaw sa gravy. Ay, teka. Ano pa ba? Naku sis, mauubusan na ako ng option dito sa may notebook ko dahil sa iyo. Ay, paano ba to? Tara! Suntukan na lang kaya tayo para malabas mo yung sama ng loob mo. Tapos, para pag nasapok kita sa nguso, iiyak ka. Gagaan lalo yung loob mo, di ba? Ano? Tara! 10 sa'yo, 1 lang sa akin. Pero diretso talaga yun sa mukha mo. Tara mo kasi. Grabe naman sis. Uy, mabubulok tayo dito. Ano ba?
Ilang sandali pa ito noon na nag-isip-isip habang hawak ang kanyang maliit na kwaderno. Nakakailang guhit na ito sa mga planong tinatanggihan ko. Pero, Ay! Alam ko na sis. Bet mo, punta tayo ng Baguio. Nakawin natin dun yung ulo ng leon. Tara, ano? Ako na yung lookout. Dali, para ba iba naman yung hobby mo? Tama na yung paiyak-iyak dyan. Galaw-galaw din. nasa huli ay napapayag ako ng kaibigan kong si Vicente. Natawagin na lamang natin sa kanyang palayaw na Bek-Bek. Hindi ko po ito halos kaano-ano. Hindi dating kaklase. Hindi din isang kababata. Pero siya ang una kong nakagaanan ng loob sa pinakauna kong trabaho na hanggang sa makailang lipat kami ay palagi kaming magkasama. Baguio. Opo, bigla akong napangiti dahil dito. Kailan ba ako huling nakapunta sa may lugar na ito? Hindi ko na yata matandaan. Dahil parang ang buong buhay ko ay umiikot lamang sa nag-iisang maling lalaki na minahal ko ng todo, na pati ang aking sarili ay nakalimutan ko. Hugot na naman sis. Tama na drama. Shoes ka na. Mabilis po kami nag-impake at tumungo ng terminal. Ewan, bakit napakagaan ng aking paa noong araw na iyon nang kami ay magbiyahe. Tila, gayon ko lang muling nasilayan ang lawak ng mundo. Napakabagal, napakadami palang tao habang minamasdan ang mga itong abala sa kanya-kanyang buhay sa may paligid. Ang mga bagong tayong gusali, ang pag-usbong ng mga halaman at puno, pati na ang pagtubo ng balbas ng kaibigan kong si Mark Vincent Tobias. Ay! Dahan-dahan tayo sa pool na yun ha. Di porke broken hearted ka. Hindi ka tatamaan sa akin. Kaloka to. Teka sis. Malapit na ba tayo? Kasi feeling ko malapit na tayo eh. Ha? Paano naman nasabi? Ang lamig na oh. Ang lamig-lamig. I can feel the embrace of the cold Baguio weather. Ha? Baliw. Baka yung aircon ng bus nang yung nararamdaman mo. Nakatutok sa'yo eh. Saka, ano ka ba? Kakalagpas pa lang natin ng NLEX. Ay, sorry. Excited lang. O siya, gisingin mo ko ha pag malapit na tayo. Ha? Oo na, sige. Salamat. Pahinga ka na. Hindi ko maiwasang mapangiti habang tinitingnan ang malawak na kalsada. Mga tanawin na ewan kung bakit ba noon ay hindi ko sila makuwang makita, pati na ang kanilang halaga. Malapit na tayo, sis. Ha? Eh di ba kakapikit mo pa lang? Nakaumay na kasi ako ng pine tree. Ano ka mo? Pine tree? Ano ka ba? Baka yung air freshener ng bus nang yung naaamoy mo. Ay! Ganon? Okay. Gisingin mo ko ha. Pagkita na yung bundok-bundok. Ha? Sige na. Pikit mo na ako ulit ha? Oo na, sige. Pahinga ka na. Sabi nila, ang Baguio daw po ang takbuhan ng mga taong sawi. Dito nila pinapahilom ang mga pusong sugatan dahil sa malamig na klima nito. Sino ba naman ang hindi mapapanatag na parang nais mo na lamang gawin ay matulog ng matulog? Talagang napakagaan. Are we there yet? Ha? Baliw ka talaga. Umayos ka na nga. Hindi ka naman talaga natutulog eh. Kunwari ka lang. Dahil nahihilo ka na sa biyahe. O siya, ito oh. Stop over na daw. Tapos dito malapit na tayo sa may Canon. Ay! Talaga?
Teka ha, nasa na ba yung scarf ko na blaklakin? Tsaka yung shades ko na parang tutubi. Nasa na? Teka, para aurang-aura. Pagbaba natin mamaya. Oo na. O siya, hindi ka. Na matapos po ang ilang stopover at pagsusuka ng aking kasama ay humantong na po kami sa may terminal ng Baguio. Hindi ko na po sasabihin kung ano nga ba ang pakiramdam kapag nasa baluarte ka na ng Baguio. Dahil isang perpektong halimbawa na lamang po nito ang aking kasama na parang bibing naglalakad at nanginginig dahil sa may sobrang lamig. Siya ba naman ang magsuot ng napakanipis at maikling short kaya di pa man nakakailang minuto sa paglapag ng Baguio. Parang makinilya ang kanyang bibig sa pangangatal sa sobrang lamig. Tutulungan mo ako? Tulungan mo ako? Hindi ako makahinga. Ha? Bakit naman? May asma ka ba? Di ka sanay sa malamig na klima? Naku! Teka, hanap ako ng pinakamalapit na ospital. Huwag ka munang mamamatay, sis. Ha? Loka-loka? Hindi. Kako, kasi yung kulangot ko tumigas na. Teka nga. Hindi ako makahinga. Pairam ng panyo. Hindi. Akala ko kung ano na. O siya, hanap na muna tayo ng mahihigupan ng mainit na kape. Halika. Ang lamig naman pala kasi talaga dito eh. Na-frozen agad. Unang araw pa lamang ay sinulit na namin agad ang paglilibot. Pero, hindi muna kami namili ng mga kung ano-ano hanggat wala pa kaming siguradong marerenta ang kwarto. Sandali lamang ang aming paghahanap. Madali kaming nakakuha at naiayos na ang aming mga gamit sa nakuwang paupahan na hindi kalayuan sa may mismong Burnham at sa may bayan. Hanggang sa makaramdam na kami ng pagkalam ng tiyan at humarap na kami ng maaaring makainan. Napadako po kami sa isang tago ngunit kilalang kainan ng Baguio kung saan ang disenyo nito ay kakaiba. Wari ito ay hinalin tulad sa panahon ng makaluma. Bughaw, pula at nakakahalinang kulay. Kung kaya, dito ay agad kong hinaltak ang aking kaibigan. Pero, isang matandang babae ang nagpahinto sa amin. Nakatingala, nakabukas ang kulubot na palad, tila upang humingi ng kaunting biyaya. Makikita sa kanyang muka, pati na sa pagkakabaluktot ng pagtayo ang nagdaang panahon. Kung kaya ay nagbakasakali ako, madaling dumukot sa aking bulsa upang ito ay maabutan ng kaunting barya. Ngunit, Ay, teka lang sis, teka. Kung ano man yung gagawin mo, wag mo nang subukan. Dahil, pag yan ay binigyan mo sis, bigla ka magiging artista dito. Ha? Bakit? Ay, aba, dudumugin ka ng mga tropa pips niyan. Ako, nabalitaan ko rin dito, no? Akala mo mag-isa lang yan? Ha? Magugulat ka. Bigla na lang magiging kabutihan. Dumadami! Ha? Bakit naman? Parang kaunting halaga lang naman ito. Ika pa nga nila eh. Para nga daw silang may malaking sindikato. Sabi pa nga ng iba, mas mayaman pa nga daw yan kesa sa'yo, no? Ay, grabe ka naman, Bek. Kaya? Excuse me, Manang. Sorry. Pass po muna. Ayaw po namin ng stress. Ha? Anong pinagsasabi mo? Ining. Kako. Nalaglag niyo yata ang susi ng inyong kwarto. Anong pinagsasabi mo? Ha? Mula sa may Burnham Park, hinabol ko kayo. Kung hindi pa ako nag-shortcut, baka di na tayo nagkatagpo. Buti na lamang ay mabagal lumakad yung kasama mong chihuahua. Oy!
Lola ha, grabe ka ba kasi wawa? Naku, kay aga-aga. Baka gusto mong bigyan kita. Ay, aba. Naliliitan ka yata sa akin. Kahit uugod-ugod na ako, ay 3 beses akong pabalik-balik ng bundok at mali ang iyong inaakala. Naku, tatamaan ka sa akin. Nako, papapasensya na po Lola. Patawad po. At palabiro lamang po talaga itong kaibigan ko. Ipagpatawad niyo na po. Ay, hindi! Kala niyo atrasan ko siya? Ay, aba. Ano, Manang? Sige. Ano? Subukan mo. Umurba ka! Subukan mo. Makatikim ka ng taekwondo. Oh, ano ha? Sige. Tumira ka. Kala po ha? Sige. Tumira ka. Akala mo At dahil sa kabutiang loob ng matanda, ay buong kababaang loob po akong nagpasalamat na kung di dahil sa kanya ay isa itong napakalaking abala. Kaya ay ako na ang nagpumilit na tumanggap ito ng kaunting halaga para naman sakali kami ay makabawi. Kusa akong kinuha ang kanyang malamig na palad. Saka iniipit ang kaunting salapi at matamis akong ngumiti. Saka Lola, humihingi din daw po ng tawad ang aking kasama. Begbeg, tika dito. Mag-sorry ka na sa kanya. At di maganda ang iyong ginawa. Yoyo ko no. Tinawag akong si Wawa eh. Kahit na. Kasalanan mo din no. At masyado kang madaldal. Sige na. Kasi naman sige na. Oo na. Sige na. Ito na. Kwan. Lola. So, bali ayun nga po. Kako ayun nga. Apir-apir na tayo Sorry na din sa mga nasabi ko kanina. Mabait po talaga ako. Medyo brainy lang. Katunayan nga palagi akong nasa may honor nung sa school namin. Saka, Lola. Sis, maarte pa. Ayaw sumagot. Duwag! Dahil nakatitig lamang ito sa akin. Sinubukan ko nang bumitaw sa aking pagkakahawak sa kanyang malamig na kamay. Ngunit, mahigpit pa niyang ipinatong ang isa pa niyang kamay. Habang tila naniningkit ang mga mata at seryosong nakatitig. Nagkatinginan na kami ng aking kaibigan at medyo nakadama na din ako ng hindi kaaya-aya. Kung kaya, ay muli kong sinubukang bawiin ang aking kamay sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ay, Lola. Ano yan? Tomboy ka? Bitawan mo kaibigan ko. Hoy, ano yan? Manang. Hello. At walang imik. Dahan-dahan itong bumitaw. Subalit, naiwan pa rin itong nakatanaw. Dahil dito, nagmadali na kaming pumasok sa loob ng kainan na agad namang kaming sinalubong ng serbidora. Bahagya kaming napukaw sa aming pagpasok dahil talagang kakaiba ang kainan na aming napuntahan. Hindi ito kalakihan, pero mararamdaman mo ang komportabling pagkakataon upang ang sikmura ay iyong mapunan. Pak na pak, di ba? Iba talaga ang paandar nila dito, sis, no? Galing ng arayp Feel ko talaga para talaga akong nasa unang panahon. Yung mga kadalagahan pa nila, Nida Blanca, Pancho Magalona. Saka yung sa palabas noon nila, John Travolta, na may sing and dance portion. Uy, sis, nakikinig ka ba? Bakit nakatulala ka na naman dyan? Uy! Sapagkat hindi ko maiwasang di muling pagmasdan ang babaeng matanda na kasulukuyan pa rin itong nakatayo sa may gilid ng daanan. Ay, alam ko na yan, sis. 2 bagay lang yan, no? Kung hindi kulang ang ibinigay mo, baka iniisip niyan makakaulit pa siya. Naku sis, wag ako. Alam ko na yung mga ganyang budol-budol, no? Ilang beses na akong ganyan ng mga lalaki ko Ay, ano ba? Hindi. Wag ka nga ganyan. Dahil ika ko, kakaiba ang pagkakatitig ng matanda sa akin. Lalo na
nung ako ay kanyang hawakan, may kakaiba akong naramdaman. Pagtitig ng wari, hinahalukay ang aking buong katauhan. Para po niya akong binasa sa iilang sandali lamang. Naku! Pinasabi ko na sis, may kakaiba dyan sa may matandang yan. Baka ang modus niyan ay yung nangi-hypnotize. Mga ganun. Tapos, o kaya, sasabihin niyan, ikaw daw yung nawawala niyang anak. O kaya, apo. Tapos niyan, bigyan mo daw siya ng maraming anda. Ganun. Tapos, teka nga, umalis na tuloy yung babae. Di pa tayo nakaka-order. Teka nga, dyan ka lang ha. Gutom talaga ako eh. Saka, wag ka na kasing makipag eye-to-eye contact dyan. Limuko ka na lang. Yeah. Huwag ka nga alis dyan oh. Babalik ako agad. Ako na kukuha ng pagkain natin. Ha? Okay, wait. Kung kaya, nang pagkaalis nito ay yumuko na lamang ako at nagpanggap na may inaasikaso sa aming mga pinamiling bitbitin. At ilang sandali lamang, parang may tumatawag sa aking atensyon. Pero, ika ko naman noon sa aking sarili ay huwag na itong intindihin pa dahil baka mas umasa ang matandang nasa may labas. Subalit, wala sa aking sarili. Bigla akong napatingin. Isang lalaki. May isang lalaki sa may sulok ng kainan. Nasa akin ay tahimik itong nakatingin. Nasa pagtama ng aming mga mata ay buong tamis itong ngumiti. Kung kaya bigla akong bumawi. Kumabog ang aking dibdib. Patay mali siya. Kunwari ay inilibot ko ang aking paningin sa bawat sulok. Minamasdan ang mga nakaposteng kwadro. Pero, hindi ko mapigilang muli itong matingnan. At naroon pa rin ito, nakangiti. Tahimik akong pinagmamasdan. Napakislot ako sa aking kinauupuan na parang bata na nahuli sa larong taguan. Kung kaya mabilis akong yumuko sa aking kinauupuan. Ngunit, sa kabila ng aking kumakabog na dibdib, ang magtaka ay hindi ko maiwasan. Sapagkat, ano nga ba ang ginagawa dito ng isang tulad niya na may itsurang mistisuhing banyaga at nag-iisa? Isang lalaking nakapormal na kasuotan na di kaila na parang tumiterno ito sa adorno ng mismong establishmentong aming kakainan. Naikako na lamang ay baka isa lamang din itong bisita at sinusulit din ang pagparito. Kung kaya ay muling sinubukan ko itong pagmasdan. Ngunit ang kulit din. Ang kulit mo din no? Sinabi ko na sa'yo huwag ka na makipag eye-to-eye contact dun eh. Sa may thunders na yun. Ikaw naman ito. Si tingin ulit-ulit. Tingin ang tingin. Hay. Alam mo sis, kaya ka ilang taong sinamantala ng jowa mo eh. Dahil dyan sa may pusong mamon mo. Minsan, hindi masamang gawin mo din yung kasing lamig nitong soft drinks. Yung damdamin mo. Kasing kunat ng burger nila. Ang puso mo. Intik na yan. Pinagbabalik dito. Barang burger to. Lasang karton. Ha? Anong makunat? Okay naman ah. Teka nga. Sus ka naman, Bek-Bek. Bakit naman kasi yung pati pambalot ng burger kinakain mo? Kaya pala lasang notebook. Ikaw talaga. Ayusin mo nga yan. May ketchup ka pa sa mukha mo. O siya, basta, tapag na tayo. Gutom na kasi talaga ako eh. At sa gitna ng aming masayang panginginain, sandali kong sinulyapan ang sulok. Wala na. Wala na ang lalaking nakangiti, pati ang matanda doon sa may labas. Wala na. Kinagabihan. Hindi ko maiwasang maikwento sa aking kaibigan ang tungkol sa aking nakitang lalaki
doon sa may loob ng makalumang kainan. Ay, iba yung kumari natin dito, oh. Sandali lang akong nawala. Humaharot ni Kembot na agad. Aray ko. Che, Malay mo naman, di ba? Nagagandaan lang. Ano siya? Malaki! Hindi Ito naman makakurot Masyadong pinapalatang hindi siya kinikilig, no? Baka maihi ka pa niyan, sis. Uy, magtigil ka, Vincent. Aray! Tama na nga. Teka nga, pahiram na lang nga ako ng night cream mo. Nakalimutan kong gawin mo sa akin Ay, ewan ko sa'yo. Oo na, teka. Ito. Dama namin ang pagod sa paglilibot at pamimili buong araw. Kung kaya pagkabalik sa inuupahang kwarto ay agad kaming nag-asikaso upang makapagpahinga. Kinabukasan, dumako kami sa mga pamosong lugar ng Baguio dahil huling araw na namin ito. Ilang sandaling paglalakad sa may botanical garden. At nitong huli ay sinubukan naming sumakay sa mga bangka ng Burnham Park. Ikaw na lang din, sis. Saka, di naman tubig. Paano na lang kung biglang lumabog yung maliit na bangkang yan, no? Tapos, di na nga ako marunong lumangoy Puro ganyang kaitim na tubig pa yung maiinom ko. At saka... Nako, wag ko kayo mag-alala. Matibay ang aming bangka. Che! Ano sasabi mo? Papaano mo naman nasabi yan, Manong? Aber? Ako'y... Aba. Sa tagal naman ho namin dito, wala pa naman dumulubog na bangka at nalulunod dito. Ay, oo nga no? Kita ko nga sa edad ng bangka mo. Mukhang kuting pa lang yata yung leon dun sa may Kenon Andito na yung bangka mo. Sus, wag ka nga dyan para desisyon, Manong. O siya. Uy, Ana, ikaw na lang dyan Tapos kita na lang tayo dun sa may flea market. Okay? Na matamis na lamang akong ngumiti dahil tama lamang. Oras na din siguro na magsimula ako ng mag-isa dahil takot din ako sa malawak na tubig. Hindi ako marunong lumangoy, lalong hindi ko hilig ipusta ang aking buhay sa walang kasiguruhan. Pero ano nga bang pagkakaiba noon nang ako ay nagkamali sa pagmamahal nang higit pa sa aking sarili? Wala naman na akong dapat ikatakot. Wala naman nang mawawala sa akin kung susubok akong muli, lalo para sa aking sarili. May oras ang pagsasagwan sa Burnham, kaya sinulit ko ang oras na pagmasdan ang buong paligid at magsaya ng mag-isa habang inaaral kung papaanong magsagwan ng bangka. Ngunit, natigilan ako dahil doon sa may ilalim ng isang puno ay may natatanaw akong pamilyar na muka. Ang lalaki na aking nakita doon sa may cafeteria. Nasa pagkakataong ito ay tila kakaiba ang kanyang pagtingin sa akin. Ang dating matamis na ngiti, ngayon ay matalas. May hatid na kilabot at napakabigat sa damdamin. Nang biglang isang bangka ang bumangga sa aking likuran. Kung kaya dito ay natauhan ako. Mabilis akong bumalikwas upang pagmasdan kung sino ba ang may gawa. Isang bata. Humihingi ito ng pasensya dahil tulad ko lamang din ay nag-aaral itong magbangka. Subalit, dinig ko sa di kalayuan ang boses ng aking kaibigan. kunin mo sabi yung kaibigan ko. Kunin mo. Agoy! Paano kung lumabog yung bangka nun at mamatay? Agoy! Bilisan mo na, Manong! Bilis! Agoy!
Bilisan mo! Teka! Agoy! Teka lang ho, may ilang minuto pa siya eh. Teka! Aray ko! Sandali lang! Kahit na! Agoy! Atakin mo! Atakin mo! Atakin mo babalik dito! Hindi pa nga siya tapos eh. Aray ko! Sandali lang nga. Naku, pag yan na disgrasya, sinasabi ko sa'yo, Manong ha. Susuntukin ko yung mukha mo. Agoy! Pwede mo na kasi! Hindi pa naman siya tapos eh. Aray ko! Sandali lang nga! Hindi! Hindi! Languyin mo! Languyin mo! Bilis! Bilis! Naku! Sister! Wait lang ha! Umalma ka lang dyan! Huwag ka magpapanik! Ako nang bahala! Ay! Sinabi ng languyin mo eh! Teka! Kiss mo na, Manong! Teka! Huwag mo ko itulak! Baka mahulog ako! Hindi ako marunong lumangoy! Oh! Tamo! Aray ko! Itamo! Teka! Hindi ka din pala marunong lumangoy! Teka! Naku! O talaga! Tirisin ko yung mukha mo eh! Natatawa na lamang ako sa pag-aalala ng aking kaibigan. Kaya sumenyas na ako na huwag na itong mag-alala at ako ay pabalik na. Ngunit, di pala basta lamang ang pag-aalala ng aking kaibigan. Dahil, ika pala nito, noong oras na kami ay maghiwalay, bumalik pala ito doon sa may cafeteria upang muling bumili ng kanyang nitipuhang pagkain at sa kanyang kadaldalan ay ilang bagay ang kanyang nalaman dahil muli nitong nakita ang matandang babae at ika nito, kami daw ay labis na mag-iingat na ika nito, huwag na huwag akong makikipag-usap sa hindi ko kilala. Huwag akong sasama kahit anong mangyari. Lalong-lalo na sa ligaw na kaluluwa. Nanlaki ang aking mga mata. Papaano nito nalaman ang mga bagay na alam ko sa aking sarili? Kami lamang dalawa ng aking kaibigan ang may kaalaman. Ay naku sis, kung alam mo lang. Noong una nga eh, kamuntikan ko na sapakin si Lola eh. Paano ba naman? Feel ko may hinanakit pa rin siya sa akin eh. Parang ako yata pinaparinggan niya sis. Kaso, alam mo ba, nung hinawakan yung kamay ko, naramdaman ko, ang gaspang talaga ng kamay niya sis. Sus, parang ugali lang niya. Aray ko, hindi. Balik kasi ano, ito nga, oh, gusto niyang ibigay niya sa'yo to. Ito daw, oh. At iniabot ng aking kaibigan ang isang napakahalagang bagay na aking natanggap sa aking tanang buhay. Ang isang maliit na kwintas ng krus. Ipinapaabot daw ito ng matanda bilang aking pangontra at gabay. Sir Narrator, hindi pa po dito natatapos ang aming nakakapangilabot na pag-uusap dahil ika pa sa babala daw ng matandang babae. Huwag na huwag daw akong papayag na sumama lalo sa aking panaginip at huwag ko din tatangkaing tanggapin ang kanyang paanyaya at huwag hawakan ang kanyang kamay. Dito po kami lalo nang ilabot ng aking kaibigan sapagkat noong isang gabi ay halos babaliw daw ang aking kaibigan upang ako ay gisingin mula sa aking malalim na pananaginip. Hindi ito isang pananaginip lamang. Isang bangungot. Naririnig daw nito ang aking pag-ungol, pagkikiskisan ng ngipin, at mababakas ang aking panlalaban upang ako ay gumising. Sapagkat sa aking pananaginip, pilit akong umiiwas, umaatras, tumatanggi habang papalapit ng papalapit ang lalaki. Ang lalaking nakita ko lamang doon
sa may sulok ng kafeterya. Naikapa daw noon ng matandang babae. Dahil nang hawakan daw niya ang aking kamay, ay nakita nito ang ilang magaganap sa aking buhay. Kung kaya nais itong mabigyan kami ng babala dahil hanggang doon lamang ang kanyang makakaya. Pati na ang huli nitong habilin. Ana, sister, totoo din ba yung Chismax ng Thunderbolt na yon? Totoo ba? Sis, wag ganun. Kaya nga ako nandito para sa'yo eh. Kaya ako nandito palagi. Hindi kita iiwan. Basta wag mo din akong iiwan. Ana, wag. Malulungkot ako nun, sis. Wag. Dahil ika daw sa huling habilin ng matandang babae, isang kasalanan ang bawiin ang hiram nating buhay. Isang kasalanang hindi basta kailanman naging madali maiaabswelto ng basta lamang na pagdarasal. Isang pagkakasala. Isang karumal-dumal na pagkakasala sa mata ng Diyos. Ulila na ang aking kaibigang si Vincent. Ako na ang halos na gumanap sa lahat ng pagmamahal ng nawala sa kanya. Kaya di basta lamang ang aming pinagsamahan. At saka sis, alam mo naman, di ba? Kung magpapakamatay ka, paano na ako? Alam mo yan. Kaya sis, wag. Kahit ipangutang pa natin ang pag-move on mo, gagawin natin. Stay strong ka lang. Huwag kang bibitaw. Hindi pa itong katapusan ng mundo para sa'yo. Kumapit ka. Hinding-hindi ko pa makalilimutan ang bakasyon naming ito. Dahil parang isang napakalaking pagkakataon sa buhay ko ito. Sa kabila na kaya kami narito ay dahil sa nasawi kong puso ay madami ang magbabago. Tapos na ba kayo? Kasi yung bayad po sa bangka. Agoy, ang epal mo, no? Pucha, isa na lang. Papatulan na kita. Oh, bakit? Ay, Ha? Pucha, tama na po. Pasensya na ho. naman kasi mami. Ayusin mo kasi yung tsuhin mo. Ay, pagod to ah. Anong tsuhin? Agoy, tara ano, ha? Tuwa tayo, ano, ha? Bayad na lang Ano? kasi. Tara, ano pre? Ha? Tama na yan. Wala ka pala eh. Ano, ha? Oo na. Wala, takot ka. Yung bayad na lang kasi. Kanina pa ako dito eh. Sandali po. Ito po ang bayad. Wala, Ito po. takot ka. Pasensya na po. Ano, ha? Bading. Wala, lumabang ka. Wala ka pala eh. Kaloka to. Matapos nga namin ay madali kaming bumalik doon sa may cafeteria kung saan namin nakita ang matanda. Pero hanggang sa kami ay bago umuwi, hindi na namin muli pa itong nakasalubong o muling nakita at tila mabisa naman ang ibinigay ng matandang babae sa akin. Naging panatag ang aking gabi-gabing pagtulog. Mas gumaan na ang aking pakiramdam. Dama ko na ang kapayapaan sa kaibuturan ng aking puso. Siguro po, naging daan lamang ang bagyo, ang ligaw na kaluluwa, pati na ang matanda, upang mas mamulat ako sa mas mahabang paglalakbay ko sa aking buhay. Hanggang dito na lamang po, Sir Narrator Kulas. Patuloy niyo pa kaming aliwin sa iyong napakagandang mga kwento. Isa ka sa mga nakatulong para sa aking recovery. Dahil sa tuwing naririnig ko ang mga sinasabi mo, nakakatakot na mga kwento, ay alam ko na kabaliktaran ito. More stories pa po, Sir Kulas. Someday, makikita din kita at tulad ng sabi mo, ay apir-apir tayo.
At saka, gusto ka din daw makabanding ni Vincent dahil naguguluhan na daw siya sa gender mo. More success to your channel. Respectfully yours, Ana Costales ng BGC. Ayun na mga kaibigan. At may ginulo na naman tayong kwento sa pagkakataong ito. Grabe no? Namiss ko na naman ang Magbagyo. Huling punta ko pa naman dyan, hindi pa traffic. Ngayon daw kasi, pag papunta ka pa lang, gusto mo nang bumalik. Totoo po, napakaganda ng Baguio. Walang duda, ang dami nating mga memories dyan. At tungkol naman po sa huling bahagi sa liham ni Ma'am Ana, asahan niyo po na hindi tayo titigil hanggat may maaabot tayong pusong kailangan ng sandaling ngiti sa kabila ng mabigat na dinadala. At saka, tungkol naman kay Bekbek. Marcy Bekbek. Oo, yamo. Yamo, minsan ipapost din natin yung mga ganap-ganap natin dyan. Tapos, pag available kayo, edi, sabunutan tayo. Pero yun nga, para sa kaalaman naman po ng lahat, di naman po tayo bakla o anuman. Mataas ang respeto po natin sa mga kapwa natin may kakaibang pananaw patungkol sa kanilang kasarian. Patunayan, sila pa nga palagi ang inspirasyon natin dito na mismong sila ang maghatid ng mga mahalagang mensahe sa bawat kwento natin. Di ba? Di lang basta sila yung nagbubugbugan, sabunutan, nag-aaway. Kumbaga sila kasi yung witty part na hinahangaan natin sa mga kwentong binabahagi natin dito. At ayun nga po mga kaibigan, kung kayo ay may mga kwento nais na guluhin natin, ay huwag mahiyang ipadala dito upang mas lalong gumulo. Debiro lang. Basta sa inyo lang po kung may oras po kayo. At isang napakalaking karangalan ang maitanghal natin iyan dito sa pamamagitan ng ating sariling pamamaraan at bersyon. Mabuhay po kayong lahat. Tsaka, isang lambing naman dyan mga kaibigan. Kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na mga kwento, ay isang napakalaking tulong po ang pagpindot ng subscribe at like button. At kung may makukulit pa kayong mensahe o kaya mga pabati, ay ilapag niyo lamang din sa ating comment section. At labis ko itong ikatutuwa. And this is Pinoy Horror Encounters na nagsasabing, ang ating pagkakadapa ay hindi hangganan. Matatapos lamang ang lahat kung isusuko mo ang laban. Stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace. Bading! Wala pala to eh. Kala mo ah.